and now, they are trying to destroy the Diskaya by activating Vico Soto against them. Yeah. Hindi niyo ba nakikita ang mga eksena? Tapos si Tito Soto ang naging Senate President. Tapos nakita niyo ba yung target? Ilan yung kumampi pa kay Cheese? 9, di ba? 9 sila, 9. Bex, kita man tina-target nila ngayon sa House si Jingo Estrada at Joel Villanueva. So 9 minus 2 equals 7. So 24 minus 7 is 15. 24 minus 7, 18. So ngayon, gumagawa na sila ng bitag para babaliktad kayo. 17. And that is the magic number in order to impeach Sara. Yes. Girl, next year magkakaroon yan ng impeachment trial. Ngayon, ginagamit na nila to diba? Kaya I'm sorry mga Villar, I'm disappointed with you. Kaya sinasabi ko sa inyong tong mga to, this is one huge sarsuela. Wala na, tapos na. Ano na yan? Diba? Just pinipili pa nila i-connect sa mga, lahat, the Bongbong Marcos show, sabi nga ni Mama Lenny, number 1 sinungaling. Kung maniwala dyan, padrama-drama pa siya. Hindi ko alam na ganito na pala ang gobyerno. Tingnan mo kami. Ano na mga bakla? Kamusta na? Ayun. So yun, napanood ba yung hearing kanina? Hindi mga snippets. Hindi ko pinanood kasi alam ko na mangyayari, Bex. Diyos ko, Lord. Predictable naman no? Ayun. Kailangan pa bang i-memorize yan? Bisyo na yan. Parang, girl, halata naman ang nangyari, no? Pinangalanan, ang pinsan. Biglang nagkaroon ng shuffling. Bakit? Grabe yung reaction, no? Grabe yung Yes, alam nyo na. Tapos si BBM, todo ngayon naman siya tanggol. Diba? Sabi niya, lahat naman ng na name drop Lahat na mga, yung tinanong siya tungkol kay Romualdez, doon sa name dropping lang daw. Di wala na, tapos na ang So, ibig sabihin, the BBM and Martin alliance is still very strong. Yes. Siguro pinagbigyan na si Ma'am Shi. O sige, pagbibigyan kita, nababalahurin yan. Pero merong time's up. So, yun nangyari nun sa Senate, time's up yun. Tsaka tawag dito? Time's up yun. Time's up. Kaya ngayon, back to regular programming. Biglang nare-route, di ba? Bakit biglang nare-routing? Biglang napunta ulit sa mga Duterte. Ang usapan daw kasi, PR lang daw dapat talaga tong flood control. Sineryoso daw kasi ng mga tao. PR lang talaga yung flood control. Ayan. Tapos, kita mo, biglang nilang inactivate si Vico Soto para pangontra sa mga Diskaya. Ano ngayon ang linya ni Vico Soto? Vico Soto revealed, let's sing a song. I see your true colors shine true. I see your true colors. I love you, so don't be afraid. Di ba ang surreal? Ang role lang ni Vico Soto doon sa House of Representatives para pangwafos sa mga Diskaya. Correct. So anti-Diskaya lang siya, no? Hindi siya anti-flood control scam. Ayan. Ginamit nga siya doon para papulaanan ang mga sinabi ng mga Diskaya. Syempre, mabango ngayon si Vico Soto kasi nga kunwari mga anti-corruption emirate. Tapos, syempre, ginamit siya inimbitahan siya. Wala naman siyang ganap doon sa House of Representatives dahil wala naman siyang alam. Wala naman siyang,
what was his useful information during the HOR hearing? Anyone? Correct. None. Except, para magkaroon ng gotcha, ay ng quotable quote sa kanya against sa mga diskaya. Ano yung sinabi? Huwag niyo papaniwalaan yan. Hindi yan, sinungaling yan. May mga tao daw magagaling magsinungaling. Ganyan. Ay, huwag paniwalaan. O di lahat, o di tapos na. Di lahat, si BBM, sinabi niya, hindi, name dropping lang yan. Si Vico Soto, ay sinungaling yung mga diskaya. Baka tapos na ang flood control fiasco. Di ba meron na commission? Ha? Magtatayo na in 48 hours, magde-declare daw, ipapakilala na daw ni Bongbong Marcos ang mga personalidad na mag-iimbestiga ng flood control fiasco. So, pinili niya yon. Malamang. Para naging independent, pinili mo yon. Sangkot ang pinsan mo. So, malamang yung pinsan mo, hindi imbestigahan dyan. Kaya, tapos na yan. This is like a malaking sarsuela. I think hindi nila na-control. They were not able to control the Diskaya revelation. It's already out there. It's already out there. The people are that is the last, ako tingin ko that is the last and probably the only hearing na unscripted. Yeah. Sa Senate. At ngayon, ang gagawin ng mga yan, damage control. Di ba pinangalanan? Nireleasean nila si Vico Soto. Anong ginawa ni Vico Soto? Huwag niyong paniwalaan. Di ba si Vico Soto, sinasabi niya, huwag daw paniwalaan ng mga, diskaya. O anong tawag doon? Fixer! Si Vico Soto ay isang fixer ng corruption issue na to. Correct. And the mere fact na, kasi yung, sabi ko nga, you have Go. And you have to understand na si Ping Lacson, meron daw siyang listahan ng mga emerald. 67. Bakla, anong petsa na? Anong petsa na? Tapos binawi niya yun, di ba? Sabi niya, wala naman daw siyang ebidensya. Ito may listahan. Tapos yung mga taong naglabas talaga ng listahan, ito ang mga emerald. And they have personal experience, personal experience. And now, personal knowledge. And now, they're trying to destroy the Diskaya by activating Vico Soto against them. Hindi niyo ba nakikita ang mga eksena? Tapos si Tito Soto naging Senate President. Tapos nakita niyo ba yung target? Ilan yung kumampi pa kay Cheese? 9, di ba? 9 sila, 9. Bex, kita man tina-target nila ngayon sa House. Si Jingo Estrada at Joel Villanueva. So, 9 minus 2 equals 7. So, 24 minus 7 is 15. 24 minus 7, 18. So ngayon, gumagawa na sila ng bitag para babaliktad kayo. 17. And that is the magic number in order to impeach Sara. Yes. Girl, next year magkakaroon niya ng impeachment trial. Ngayon, ginagamit na nila to Di ba? Kaya I'm sorry mga Villar, I'm disappointed with you. Yeah. Ako wala akong expectation sa mga Villar. Nararamdaman ko talagang babaligtad yan. Kasi syempre, business yan over anything else pero nga, yun nga, di ba, iniipit na sila. So ngayon, sa kanila kayo or amin? So itong flood control, hindi natin alam kung meron talagang sabit itong mga to, pero iniipit na yan sila. Kita mo yung di ba, sabi, may supina, may ganyan, may eksena bells. Bakla, uubusin niyang mga kakampi ni Sara sa Senate because that is the only way to win votes. Kaya sinasabi ko sa inyo itong mga to, this is one huge sarsuela. Wala na, tapos na. Ano na yan? Di ba? Just pinipilipan nila i-connect sa mga, lahat, the Bongbong Marcos show, sabi nga ni Mama Lenny, number 1 sinungaling. Kung maniwala dyan, padrama-drama pa siya. Hindi ko alam na ganito na pala ang gobyerno. Tingnan mo nga kami.
True. Ayun. Ano masasabi mo dun sa ano? Kasi, itong mga... Bex, at ang nakakaloka, yung nag-i-interview sa kanya na anti-Marcos, hindi man lang natawa. Si Vicky Morales. Oo. Tapos parang ano pa siya, you look teary-eyed. Na? Nakipagpekpekan no? Parang, hindi ka na binauka. Nung sinabi sa'yo na, hindi na ganito na pala ang gobyerno, ganito na pala kadumi, hindi ka na binaukan, ano? Be? Oo. Na parang, hindi mo alam, nakakarap mo, anak ni Ferdinand. At yan ay yan ang talagang isa mga Nepo babies. Oo, original. Original. Diba? Diyos ko. Nakakaloka. Yung sa mga diskaya kasi, ang tawag dito, pinapoint out ko kasi talaga na yung mga diskaya, it seems to me na yung mga diskaya, mga talaga, mga hustler talaga. Yung tipong, I really think na because of the development, mukhang itong mga diskaya, wala silang mabigat na politiko na backer. Pagkatapos ngayon, since they were successful sa construction business, yumaman sila ng bonggang-bongga. Kasi tawag dito, ugali raw kasi talaga ng mga diskaya, talaga sinasalihan lahat ng lahat ng bidding before eh. So, hustler talaga sila. Masipag, talaga nag-grind talaga, pukpukan, gano'n. The diskayas eventually realize na parang, tangina, ang laki-laki ng mga pinagbibigay namin ng mga cut, pagkatapos kami, ang lit-lit ng kita namin, ganyan-ganyan. Kung magpolitiko na lang rin kaya kami, gano'n. And I think that is when the diskayas fell apart. Kasi nagkaroon sila ng political ambition, tapos nilabanan nila si Vico Soto sa Pasig. Ngayon, itong flood control issue na to, ginagawa nilang poster boy ang mga diskaya. Kaya nga sabi ko, makinig kayong lahat ng mga galit sa flood control issue. Habang ginagawa ang mga diskaya na poster child ng flood control problem, okay? The more Vico Soto is going to benefit from it. Kasi yan ang maglalaban eh. Yung maglalaban sila sa politika sa Pasig, 'di ba? Naglaban yan bilang mayor sa Pasig. Si Sara Diskaya at itong si Vico Soto. So ngayon, the more na i-highlight nila ang mga diskaya, kurap, ganyan. At pinipit against Vico Soto, the diskaya became the perfect villain to the Mama Mary image of Vico Soto. 'Di ba? But it has nothing to do, okay? It has nothing to do, or at least it has a very, very, very little thing to do with the flood control scandal. Kasi ang mga diskaya, hindi nga sila yung number one na contractor, SunWest. Hindi naman sila. Diba? Diba? Siyempre, yung may-ari ng SunWest, nasa US na. So, pinaalis na. Inabisuhan na, di ba? Inabisuhan na, umalis ka na dyan, umalis ka na. Ngayon, dahil wala naman yung mga involved, back to regular programming. Di ba? So, ako, ito na masasabi ko, no? Yung Indonesia, nagwarla-warla na yung mga tao. Sa Nepal, Nepal, oo. Asawa ng Prime Minister ay natik, sinunog ng mga tao. Grabe, no? Ganon sila kagalit, sinunog nila ang asawa ng PM at sinunog nila mga bahay ng mga... Hindi ba? Oo. Student-led yung sa Nepal no? Student-led. Oo, na-impyerna na lahat. So, eto talaga, pinaglalaruan tayo. Kasi nga, they know that they can. Nahawak nila yung mainstream media, and then that's all what they need. Hawak nila yung mainstream media eh. Hindi ba? O kayo dyan sa mga social media, hanggang social media lang naman kayo, ganyan ang mga eksena niya. So hawak nila ang mga mayayaman, hawak nila siguro ang simbahan, kita mo yung simbahan, wala man lang magsabi, oy, Martin Romualdez, corrupt ka, ganyan, magkano ka. Wala, lahat naman yan, syempre nagdo-donate din yun sa simbahan yung mga yan, no? So ngayon talaga, wala, parang chika-chika portion, ganyan. Chikahang portion na lang yan. Kasi nga, pag pakinggan mo yung mga diskaya, talagang, okay, ganid kayo, pero may nararamdaman akong sincerity sa sinasabi ninyo. I'm going to show teka lang ha, may yung mga diskaya, actually napanood mo ba yung nagsabi yung mga diskaya na
Teka, ito. Wait. Ito. Ipakita lang natin sa lahat. Wait, ayan. Ang implication, consequences ng affidavit mo. Hindi ka ba natatakot makulong? Natatakot, Your Honor. Hindi ka ba natatakot makulong ang asawa mo? Natatakot, Your Honor. Hindi ka ba natatakot na mapalayo kayong mag-asawa sa inyong mga anak? Natatakot, Your Honor. Then why? Kaya Why did you execute this affidavit? Your Honor, mas natatakot po kasi kami sa buhay namin ngayon dahil kinukuyog na po kami ng taong bayan. Kaya po, nag-execute po kami ng affidavit na ito dahil 120 million Filipinos po ang parang gusto kaming patayin at kami na rin po ang pinag-uusapan sa mga misa ng simbahan. Yung mga kamag-anak ko na gusto na nilang magsalita sapagkat po lumalabas na parang ang sama-sama po namin. Parang gusto kaming patayin ng buong 120 million na Pilipino. Kaya ngayon po, naisip po ng misis ko at ako po na mas mabuti pong yung mga pinangalanan na lang po namin dito ang maging kaaway namin at yun na lang po, alam namin po na ito lang po ang papatay sa amin, itong mga taong ito. Hindi po yung 120 Pilipino na gusto kaming katayin. At yung nangyayari po sa amin dito ngayon ay parang nakakahiya. Para kaming magnanakaw, samantalang hindi naman po kami nagnakaw. Napilitan lang po kaming gawin ang bagay na ito sapagkat mutual terminate nila ang mga project namin. Hindi kami pinasisingil. Road ride of way ang nangyayari po. Kaya po kami po ay sinigaw na lang po namin ito kasi namili po kami mag-asawa. Bulak, 1 kilong bulak o 1 kilong ginto. Ang pinili po namin, 1 kilong ginto. Dahil una, pareho lang naman siyang mabigat. Yung bulak at saka ginto, pareho siyang mabigat. Pero pinili po namin yung ginto. Kahit po kami mamatay bukas o papatayin po kami ng mga politikong ilang piraso na ito, alam po namin na may dangal po kaming mamamatay. Kaysa naman patayin po kami ng buong Pilipino sa Pilipinas. Na kahit saan po kami magpunta sa dulo ng Mindanao, Luzon at Visayas ay parang kaaway po namin lahat ng mga Pilipino. Samantalang ngayon po, natatakot po kami sa buhay namin. Alam namin kung sino lang ang kaaway namin. Yung mga pinangalanan po namin dito, ito na lang po ang alam namin kaaway. Hindi po 120 million Pilipino po ang kaaway namin. Kaya sana po, pagbigyan niyo po sana kami kasi yung iba pong mga gusto pa pong mag-witness ng mga contractor, kung ako po ay inyong parurusahan po sa ginawa kong ito at ako po ay papagalitan po ninyo, wala na pong iba pang sisigaw ng mga contractor sa buong Pilipinas. Dahil una matatakot na sila kung ano po ang mangyayari sa akin. Kasi ang mangyayari po, parang nagbibigay po tayo ng hudya sa iba't ibang pang mga contractor na, hoy, tingnan nyo, ang nangyayari kay Curly at saka kay Sarah, tutulad ba kayo dyan para mag-star witness? Hindi na sila sisigaw, parang nagbibigay po tayo ng anyaya sa lahat ng mga tao na ang maging star witness. Mr. Chair, if I may, naiintindihan mo ang implication Ayan. consequences ng affidavit? Diba? Nakita mo yung, I really think na tama naman yung mga contractors. Actually, may kilala akong dating government official. Sabi sa akin, so may kakilala daw siya. Mas sa mga taga Cebu, na contractors. Pati yung mga contractors na nagbibigay before, nasusuka na ngayon din daw sa corruption. Yes. Kasi nga, parang ano na to? Sabi, ano na to? Kasi, sila rin yung maaano na bakit sobrang laki na ng SOP. Parang hindi na siya, wala na siya pakundangan. Yung SOP is, parang wala kaming pakialam kung anong mangyari sa gagawin ninyo, basta bigyan nyo kami ng Andalusia Festival. Parang ganyan na yung sistema ngayon. Kaya nakita mo, di ba? Anong nangyayari? Dead man na lang. Hindi na lang, ikaw ba naman kung contractor ka, hiningan ka na ng ganito, kinatsungan ka na ng ganito, kinatsungan ka na ng ganito. Alam mo naman gawin mo pa yung the same specification na in-offer mo. So, wala na talaga. And, kaya itong sina Curly, no, at itong mga Diskaya, well, you deserve what you were getting from the Filipino people. Because, gusto nyo kasing guminhawa yung buhay nyo sa ganyang paraan, so you have to face the consequences. Pero I will not I will give it to you na I can feel your sincerity. No? Na when they are in a situation na, no, yung very, very dire situation, pinili nila na, maganda yung sinabi niya na, kung mamamatay po kami ngayon, dito, at least kahit paano, mamamatay kami na may dangal. May dangal. In fairness, di ba? Kasi naalala ko noon, yung kay Napoles, naalala niyo yung, wala namang pinangalanan si Napoles, di ba, biglang nagkaroon ng maraming lists
Sino ba mga involved doon sa paglalabas ng iba't ibang list? Di ba si Ping Lacson? So, expect na si Ping Lacson magkakaroon din siya ng sarili niyang list. na kokontrahin, di ba? Nakokontrahin yung sinabi ng mga diskaya. Ganyan naman eh. Ito naman si Paring Ping. Parang hindi naman namin alam ang eksena mo sa buhay. May mga paano pa, we feel you, Mr. President, hindi bagay. Alam mo, nakakadiri kay Ping. Ano siya, kasi di ba parang ang public image ni Ping, to be fair kay Ping Lacson, kilala talaga si Ping Lacson bilang mabusisi sa budget. So kumbaga, si Ping Lacson, kilala talaga siya na parang, bakit ito nandito? Ito na ano na to before, bakit nandiyan pa yan? So talagang nagtatrabaho talaga yan pagdating sa budget. Yan talaga ang reputation niya sa Congress, sa Senate. Na talagang meron siyang group of people at yung mga group of people niya, of course, through his leadership, na bubusisiin talaga yung eksena ng budget. So that is why he was able to get that moniker na siya si Mr. Clean. Kasi nga, parang yung mga questionable na mga items sa budget, hinuhuli niya. Ganon. The problem is, etong si Ping Lacson, ginagamit niya yung credibility niya para para i-extend yung credibility dun sa mga bagay na walang kredibilidad. Kinomodify ni Ping Lacson whatever reputation na meron siya. Kinomodify niya. So kagaya nitong sa yung certification, liquidation via certification. 'Di ba? Siya kasi yung in the position para i-lobby yun, hindi siya questionin kasi nga siya si Mr. Clean. 'Di ba? Siya si quote-unquote Mr. Clean. So siya yung nag-sponsor noong Joint Resolution number 10 para i-justify yung certification, liquidation via certification para sa MOOE. Hindi masyadong na-question kasi nga parang nabigyan niya ng integridad yung di ba? Nabigyan niya ng... And then in this one, itong mga kwentong ito na pag siya nagsalita, kahit dal-dal lang yung sinasabi niya, it is as if parang meron na siyang ginawa. 'Di ba? Laway lang rin naman yung puhunan niya. Sabi niya papangalanan niya. Ba't di mo mapangalanan? 'Di ba? Ngayon, Ping Lacson is going to be the chair of the Senate Blue Ribbon Committee. The next hearing would be on September 16. And I really expect that there's going to be a change in there will be change in tide. Mag-iiba talaga ang takbo ng dito. Especially since mention na nila yung mga flood control issue na labas sa timeline ng Pangulo. Di ba ang timeline lang ng Pangulo is 2022, 2023, 2024, 2025. Ayun. So mag-start na silang mag-ano. Ano na nila yan. Igigewang na nila yan. Na yan. Done deal na yan. Tapos kung sino yung mga senador na involved, igaganyan sila, papakalala namin kayo or hindi kayo makikig-join the fund. Ay, nako. Kasi kita mo, gahol na sila. Itong flood control project, bumongga na siya ng bumongga. Tapos, it's making a lot of damage sa kanila. So ngayon, parang wala na sa usapan si Inday Sara, hindi po pwede yan sa kanila. And it's not helping. And it's not helping na si Mother Nature, bira ng bira. Oo, it's not helping. So ngayon, kailangan nila ibalik kay Sara ang eksena ng buhay. So parang hindi nila mabalik. Ito yung ngayon. So ngayon, gagawa sila ng paraan para i-reroute ang baha sa Davao City. True. Pero ang problema kasi dito, it's not gonna happen. Ang nito, gagawin nila yan, pero hindi sila magtatagumpay kasi pagod ayaw ng mga ganito mga Pilipino. Remember, nung panahon ni Pinoy, asar na asar ang mga Pilipino. Tuwing nga lang may anomalya sa ni Pinoy, kasalanan yan, biglang babalik hindi nung panahon ni Gloria. Kaya nga, di ba kasalanan na naman ni Gloria. Parating na lang si Gloria yung may kasalanan nung panahon ni Pinoy. Ngayon, ganun din ang ginagawa nitong mga to. Kasalanan na naman ng mga Duterte.
you know what, yung ganyan kasing approach na kasalanan to ng ganyan. Sa umpisa lang niya maganda. The first time you do it, carry. Second time, mga Pilipino, gaganyan ng mga Pilipino. Third time, pero kung paulit-ulit ka na, ay, walang iya ito. Ganyan na yan. Kaya hindi yan magtatagumpay. Alam mo yon, kaya, parang, kayo yung ilan naman binahan ng bonggang-bongga ng ganyan ng Metro Manila. Bakla, can you imagine? Yung school namin, yung San Pedro, bumaha na sa loob. Pinasok siya ng baha. Sabi ko, nakita kayo mga picture. Sabi ko, bakit nagkakaganyan yan? Hindi na ba nagganyan yan before, Ang alam ko nung baha sa lugar namin, doon lang malapit sa harapan ng bahay namin. Pero ito talaga, Mindiola. Oo. Actually, ang nakakaloka, ma'ams, nung, alam mo yung bumaha ng bongga, 2 oras bumaha, tapos yung Quezon City, lampas hanggang tao yung baha. Tapos, alam mo yung malalang baha, yung sobrang malalang baha. Doon sa mga pink area, sa Miriam, sa Katipunan, yun. Sa Ateneo, yun talaga. Birthmin ako dyan. I live there, in Katipunan. Like, almost across Ateneo. Girl, that was like way back in 2002. Girl, hindi dyan binaha. So I lived there 2002, 2003, 2002, 2003. Hindi yan binabaha. Noong panahon na yun, hindi yan binabaha. Kaya nakita ko yung picture, ano to? Paano naman ng ganitong baha? Girl, hindi talaga siya binabaha. Tapos, ngayon, hindi pa bagyo yun, parang umulan lang ng ilang oras. Yun lang yung, nagkaroon lang ng downpour ng ilang oras. Parang, tapos ganito na yung And, tapos, pinabaha mga villages, can you imagine? Mga mayayaman. So, parang, ano to? Iba na to. Tapos, biglang, can you imagine hindi lang isang parte ng Manila ang nakalubog. Buong Metro Manila ang lubog. So, kung i-eksinahin mo, kayo mga taga Manila ang may problema. Pero, yung mga taga Davao ang may problema, ang gagawin nilang problema. Tama ba? Kasi binabaha daw sa Davao. Ganon. Binabaha daw sa Davao. Talaga binabaha sa Davao, pero hindi lumulubog ang Davao. Correct, oo. And Davao is fully aware of their problem. In fact, meron yang apparently may master plan ng Davao City. It is there is already a study conducted doon sa flood problem ng Davao City, in which in-identify talaga yung mga location at saka yung mga infrastructure, key infrastructure that are needed to be funded para makontrol yung flood. Ganon. So ngayon, yun yung JICA funded yan yung JICA yung nag-study dyan and then for quite some time, meron silang mga na-implement na part ng programa na yon kasi syempre hindi naman yun isang bagsakan lang. So yung flood control projects ng Davao City ay nakapattern dun sa study na yon. So that is why sa Davao City, hindi ka talaga makakakita ng mga putyo-putyo na flood control project kasi it has to be part of that study. Kailangan siya maging part nung nung parang development plan na yon. Yung development plan na yon is backed up by supposedly foreign funding yon. So JICA yung dapat mag-extend nung funding for that flood management program sa Davao City. Nevertheless, even if hindi na fund kasi 'di ba ang foreign funds naman, hindi naman yan 100% manggagaling dun sa loan agreement So it would always have na may share yung Philippine government, may share yung funder. Ganon. So, kapag walang share na ibinibigay ang Philippine government, of course, syempre, hindi mako-consummate yung loan. Hindi siya mayayari. Ganon. And that's how they do it in Davao City. In fact, si Governor Dolor ng Oriental Mindoro ba? Correct me if I'm wrong. Yung nag-guest yung na-invite sa Senate, yun din yung nirereklamo niya Sabi niya, dito sa Mindoro, meron rin kaming Regional Flood Management Plan. At yung Regional Flood Management Plan na yon is already a program that will require 12 billion pesos. So, meron mga key infrastructure project na kailangan gawin, mga flood control project na dapat yun ang uunahin. Kaya siya, takang-taka rin siya, 30 billion na pala yung naibuhos sa amin dito, pati di man lang nagawa tong flood control program na pinag-aralan, pinag-studihan, merong Oriental, sabi ni Rodora Olarte. Thank you very much, Ma'am Rodora. Yun yung pinagtataka niya. So,
Kaya nga sabi ko, ever since, itong flood control problem, okay? The first question that has to be addressed is, paano na-identify ang flood control project? Sinong nakaisip na gagawin yan? Yung boulevard na yan? Or yung ano na yan? Yung magpapagawa ng drainage or whatever? Sinong nakaisip niyan? Kasi kapag kunwari, putyo-putyo lang talaga yan na, ginawa lang, in-insert lang, ganyan-ganyan, you do not really expect that project to last very long. That flood control project has, it is planned to be obsolete in few years. Kung hindi yan kasama sa integrated na programa para labanan ang flooding, yun. Plano talaga nilang masira yan. Ibig sabihin, ano lang yan, pang-withdrawal method nila, pang-download method nila ng pera ng bayan. Yun. Ayan. Anyway, ayan. Okay, anyway, PJ, hello. Maraming salamat sa pagkapit sa backstage. Hi, Miss Joey. Hi, Miss As. Idol ko talaga tong dalawa na to. Thank you for accommodating me once again. Hindi ko naman talaga pinapanood yung buong Senate hearing and yung Congress hearing. Kasi tawag dyan minsan, sabi ko nga kasi nakakawalang gana ng pakinggan kasi by the way, this is no longer about political color kung sino yung pinaniniwalaan natin. This is a fight laban to ng mga Pilipino, tayo mga ordinaryong mamamayan ng Pilipinas, nasa Pilipinas pa na nasa abroad. Hindi talaga ma-resolve. Ulitin ko yung sinabi ko sa iyo dati, Miss Joey. Hindi na talaga ma-resolve yan kasi kung titingnan mo, politicians ang nasa likod yan. Then, nililito na lang nila yung mga tao. Alam mo yon, gumagawa sila ng paraan kung paano nila pagtakpan yung isa't isa. Siguro may masasakripisyong iilan, pero bottom line, it's the politician who is. I mean, that is just my opinion. And I am basing my opinion based on my personal experiences. When I was working in the government and when I work as a contractor. Anyway, nag-discount ako dito nung mga parang gusto ko lang bigyan ng konting comment yung naganap na Senate hearing. Unang-una, yung sinabi mo minsan sa isa mong vlog na medyo nahalata mo ring reaction ni Senator Jinggoy. I mean, actually napansin ko rin yun. Pinipigilan niya magsalita yung mga Biskaya. Yes, actually napansin ko rin yun. But I did it was not a surprise. Kasi nga sabi ko sa iyo, personal belief ko, it's the politician. Alam mo, walang maglalakas loob na kahit sino from the agency kung walang blessing ng politicians. Yun yung pinakauna dyan. Lahat yung matatakot, di ba? Pero pagka may konting kwan siguro na para bang supported ng politician yung mga kilos nila, then nangyayari yung mga bagay na ganyan. Kanina may binulgar si Senator Lacson regarding dun sa text message ni Cabral. Kung papansinin mo, it was parang masyado ng kampante si Cabral. Gusto niyang magpapapel or magpasikat sa mga politiko, kaya siya na yung nauna. Bottom line, sistema yan eh. Diba? Sistema. So, hindi na sila kailangang hingian pa na or tanungin pa if they can do this for the politicians. They are themselves offering their services. Yun yung totoo dyan. Yun yung totoo. Diba? So, yung pagkaka-contempt kay Bryce, for me lang medyo unfair yun. Medyo unfair yun. Kasi kung mapapansin mo yung the way they handle the investigation, hindi ka makaka-extract ng information from these people kung paparahin mo ng paparahin lagi. So somehow it was like somewhat intentional na hindi talaga makukwento lahat. Bryce sa Senate? Ha? Si Jinggoy ba? Ano po? Si Jinggoy ba ang nag-contempt kay Bryce sa Senate? Sino ba? I think it was Jinggoy, then it was seconded by, it was Erwin Tulfo. Then seconded by Jinggoy. Tapos seconded by Jinggoy. Yeah, it was seconded by Jinggoy. So, wala akong believe sa Tulfo brothers, to be honest with you. In fact, meron akong medyo inis na inis ako sa dalawa na yan. Kasi pag nagsasalita, dinadaan ka na lang sa gulpe de gulat. Yung interrogations, dinadaan ka sa gulpe de gulat. Pero kung pakikinggan mo yung mga sinasabi, especially itong si Raffy Tulfo, ilang beses na ako nainis dyan. Kasi Raffy Tulfo is really yung discriminatory type na personality, yung somehow parang bully. Alam mo yun, napaka-bully. Bully talaga, Diyos me. He was discussing about CPES. No, he was discussing about contractual performance evaluation system. Actually, hindi niya naintindihan yung CPES na yun. CPES is actually conducted by all agency.
May mga in every infra project, after the completion of the project, nag-i-schedule yan na magsisipes to assess ano yung performance ng contractor. It's only like unsatisfactory, satisfactory, and very good, something like that. And napakahigpit yan, Miss Joey. Napakahigpit yan evaluation system na yan. Kasi content cracks lang yan, it will give you a satisfactory lang na, alam mo, na evaluation. Alam mo, kahit na sa finishing touches nga, may finishing lang pag may hairline crack niyan, automatic yan. It's like perfect or nothing. Kasi nag-take din ako ng exam niyan dati sa DTI, and actually qualified evaluator din ako nung araw. Pero mind you, Miss Joey, wala ring silbi yan kasi yung mga nag-i-inspect dyan puro bayad. Oo, so hindi rin naman talaga nag-i-inspect na. Hindi yan, bayad yan. Bayaran mo ng 300,000 yan, siguradong very satisfactory ka na. Or very good ka na. I mean, I hate to say this, but this is just facts. And ako naglalakas loob na ako ngayon. Kasi ako sinasabi ko nga sa mga kaibigan ko lahat tayo mawawala sa mundong ito. Alam mo yun, i-serve na lang natin yung purpose natin na makagawa tayo, makadulot tayo ng mabuti sa kapwa nating Pilipino. Alam mo yun, hindi na ako natatakot na magsalita. I want it all out na. Alam mo yun, parang yung ini-investigate natin ngayon, it's only about flood control projects. Miss Joey, you have to, nakakalula na yung presyo. Flood control pa lang. What if isama mo lahat ng proyekto? What if isama mo lahat ng ahensya? Wala kasing ang tawag dito, ang explanation nila, Toby Chanko, kasi di ba ang laki ng insertion sa DPWH project? Yes. Ang laki ng insertion. So ang explanation is that kapag ka-insertion, even the contractors said it na kapag yung project inserted, nandun talaga yung katkungan, nandun talaga yung malaki, yung laki talaga yung Pero kapag yung regularly programmed siya na project, siguro yung I assume yun yung identified sa NEP na na project na kailangan gawin. Yun yung maliliit lang yung katkungan. Yun yung medyo Miss Joey, ganito kasi yan. Pag sinabi nating maliliit, it still falls down to, not siguro, kung ito-total mo lahat, nasa mga 20% din yan. Yung sinasabi niya, NEP project for instance, kasi most of the congressmen, kahit nasabihin natin NEP projects yan, if the project is road, they will really ask for like 15 to 20% or even 25%. Kasi lagi rin naman nafa-fundan yan no? Parang rin yan Parang, ang difference lang yung sa flood control kasi, yung road nakikita. Pero, yun nga, nasisirain mo lang rin siya every so often kasi puntuhan lang rin naman yan every so often di ba? But when you talk about corruption, kahit nasabihin natin 10% ng congressman yan, meron pang opisina yan. And magtatapong ka pa ng certain percentage for the bidding yan. Oo. Diba? So kung kukwentahin mo lahat, Go ahead. Sorry. Yeah, so kung kukwentahin mo lahat, siguro yung sinasabi nating inserted project, siguro magdadagdag lang yan ng 5%. Sabi nga nila, di ba? From 25 naging 30. I mean, hindi rin siya, halos wala siyang pinagkaiba, Miss Joey. Oo. Halos wala siyang yung kurakot ng politician at saka yung kurakot ng mga RD at saka DE. Yeah. Miss Joey, kurakot dyan. Alam mo, feeling ko mas malaki kurakot ng RD at saka ng DE Kung mapapansin mo, Miss Joey, hindi nila, ang pinaka-link talaga dyan is the government agency personnel. Yan talaga dapat ang iniipit. Yung sa DPWH. Yan yung mag-connect. Oo. Sila yung may pinakamalaking nakaw kasi sila yung permanent. Hindi sila ina-elect, di ba? Miss Joey, ganito yan. Okay, let's say, inamin naman doon sa Senate hearing that Engineer Alcantara is receiving 3%. Let's say 3%. Pero kung ang congressman kasi tumatagal din ng 6 na taon, sobrang laki din yan, Miss Joey. Oo. Di ba? Tapos, pero although malaki pa rin yun sa kanila. Alam mo yun, malaki pa rin 3%. Kaya nga pa ako ang feeling ko niyan, tumatanggap yung DE sa yung yung RE. Pero meron yang tapon sa taas. Yung iba misas ganito yan. Hindi ko alam kung nagre-remit sila sa mga sekretary nila kasi wala naman tayong idea talaga dyan. But regardless, siguro. Siguro. Hindi kasi 100% yan. Magre-remit yan. Hindi, may tapon din yan sa congressman. Kasi yung congressman mag-a-approve
Ma'am Sas, actually yung congressman is a separate share. Separate percentage. Separate share. So wala. So yung kinatune ng DE, okay Yeah, sa DE. that's for the office. That's for the office. Oo. Ito Yan yung ano. Ang maghahati-hati dyan, yung mga involved sa transaction sa opisina. Like the project engineer, construction manager, planning manager, quality. Ang masakla pa nga, ang quality, gumagawa rin niya yung sarili ng laro eh. Oo. Ito yung hatian daw. Ito yung hatian. Teka. Ito daw yung hatian sa hatian ng katkungan. Ayan. Liit naman yung video ko. Ba't ganyan yan? Ayan. For the record, meron po silang binabanggit na assumption as basis to compute the actual costing based on standard experience between 2022 to 2025. ABC, 75 million. Ang winning bid po ay 72 million. 43% po ang SOP. 43% ng winning bid. Broken down into the following. Ito po allegation nila, no? Speaker Romualdez Saldico, 25%. Congressional pass-through fee, 5%. Buyout fee ng BAC, 6%. DPWH, DE and RD, 7%. O, yun po yung 43%. Sa mga tweed, yun ang natitira. Aalisin nyo pa yung tax na 7%. Broken down into income tax, 2%. At withholding value added, 5%. So ang project cost po sa kanilang approximation is between 35 to 38%. Ito na lang ang natitira. Sa mga tweet po, kung 100 million ang project, Senator Sherwin, ang natitira is between 35 million to 38 million talaga magsasuffer ang project. Ang net profit po nila sa calculation is between 12 to 15%. Ang tanong... Ayan. Yeah. So actually those were true. Yun talaga yung percentage. Alam mo yun, weighted percentage na nababawas in every project. PG, ang laki nung sa RD at saka DE, 7%. Kaya nga Miss Joey, sabi ko nung panahon ni FPRRD, ang isang DE lang doon sa 6 na taon kasi billion-billion din yung mga proyekto natin eh. Mahina ang DE pag hindi siya kumita ng 150 million at least in 6 years. Mm-hmm. Can you just imagine earning 150 million in 6 years? Oo. Sinong hindi malulunod sa ganyan? Para silang drug lord, no? Para silang drug lord kumita ng pera. Kaya nga Miss Joey, meron akong post. Actually, it's a large scale syndicate nang ang involved is mismong nasa gobyerno. Mm-hmm. Yun yung nakakalungkot sa Pilipinas. And ano pa, gusto ko lang ding i-discuss yung kay Diskaya. I want to be fair with Diskaya, this couple, no? Lahat ng sinasabi ni Diskaya doon totoo. Kaya lang hinaharang sila ng hinaharang every time they try to answer. Ang una kong i-explain sa inyo, it's yung kinwestiyon ni Tulfo ang mga Diskaya regarding sa UP project nila na 7 years na hindi pa natatapos. In fairness to the Diskayas, hindi nila kasalanan yon. And Senator Tulfo was insisting that they already collected the full amount. Pero nababanggit ni Diskaya, no, that's not true kasi it's only mobilization that was released to them. Mm-hmm. And kaya ang nagkukos ng delay doon is dahil sa hindi inaaprubahan ng UP yung planong ginawa ng DPWH. In fairness to the contractor, hindi nila kasalanan yon. And nung dinidiscuss naman about like paano si Erwin Tulfo yata yon naman na nagsasabi regarding sa pilote na pinapaliwanag ni Diskaya. Miss Joey, ako I would like to be fair lang sa kay Diskaya sa lahat. I just want to air out this opinion lang so that every one of us will have a fair judgment. Mm-hmm. Maaaring totoo yung sinasabi ni Diskaya na in some projects 2 to 5% lang yung kinikita nila. But for 23 years of doing that business, hindi mo naman talaga maiwasan na malaki rin yung kikitain mo. Kahit na 2 to 5% lang, if we're talking about billions, that's still billion. Mm-hmm. Right? So mga Diskaya, tingin ko Sir PJ, yung mga Diskaya, ano nga sila, yung hustler sila, yung the more entry you send, the more chances of winning. Yes, so ngayon, haligaga sila na parang sobrang sipag talaga nila na yung malaki silang high risk, high reward sila ng mga tao. So ngayon, kung para makuha ko talaga lahat ng mga project na yan, sige, babayaran ako lahat ng dapat bayaran. Ganon. Yes, it's like offsetting na lang. Kung malugi ka sa ibang proyekto, kikita ka ng maayos sa kabilang proyekto. Kasi ganito yan.
Ako, hindi ako naniniwala sa laki ng proyekto. Naniniwala ako sa ganda ng pagkakagawa ng proyekto, ng programming. Kasi I have this experience, minsan inoperan kami ng certain projects, sinabihan ko yung tropa ko na huwag yung kunin niya kasi palugian. But they still insisted to get that, compliant pa rin sila sa mga obligasyon. It turned out, lugi nga yung project. So ako naniniwala ako kay Miss Diskaya sa mga sinasabi niya ron. Na kasi merong project na lugi. Like halimbawa sabihin natin, tinatanong sila ni Erwin Tulfo, sasali ka ba sa isang proyekto na malulugi ka? Hindi kasi niya nakikita yung whole picture eh. Yeah, it's part of the business model nila. Negosyante ako. Normal in business, it's okay. Sometimes you lose, sometimes you win. Pero hindi naman siya lang sa business. Kasi nga, sa kanya, ang business niya sa YouTube, wala naman lugi sa YouTube. Correct. So, yung dinidiscuss ni Diskaya yung panig niya. Bakit namin kinukuha ito? Like for instance, yung mga pilote, parang question pa nga na baka ganun din yung ginagawa ninyo, 3 meters. Ang inisis, no, we implement that according to specs. I give them the benefit of the doubt. Kasi when I was in construction business, although nagko-comply ako sa obligasyon, halimbawa, sisiguraduhin ko pa rin na maganda yung proyekto, yung kalalabasan ng proyekto ko. Kasi alam ko, pag yan nagka-problema, buong proyekto, yung amount ng proyekto, ang igagastusan ko. So di bali nang malugi ako rito, then later on, I will just make a na lang, parang help. Okay, nalugi ako sa project na binigay nyo ganito, pabawiin nyo naman ako sa kabila. Right? Ganun lang yung negotiation. Yan yung actual na... Ano niya doon, tingin ko, ang point doon ng mga Diskaya is that, palugi ako dito pero I made sure meron pa rin kayong kita kahit medyo ano ako dito. So, it gives them industry reputation na, ay, okay kausap to, di tayo tatabuhin nito, ganon. Yes, diba? And again, in return, they will be favored to be the contractor sa mga ibang kasi para mabawi yung lugi. Yes. Give and take. Give and take ba? Na parang, I think, yung mga project na, naku, kailangan tayo dito kasi babantayan to. Charot. So, ganun, kaya talaga ipupuluduhin, di ba? Pero yung mga, yung mga project na hindi naman babantayan, charot. Katulad ng flood control. Ako naman, Misas, ganito lang din yung opinion ko niyan. Hindi lahat ng mga nag-fail na project kasalanan ng contractor. I mean, of course, kasalanan ng contractor yan kasi it is supposed to be under their supervision. May mga contractor lang, halimbawa tulad ko, sinasabi ko na to sa Miss Joey, when I was hunting project, ang lagi kong pakiusap sa mga tao ko, trabahuhin nyo lang ng tama. Kasi kahit na gaano kakumpleto yung materials na isupply ko sa inyo, kung hindi nyo gagawin ng tama yan, magkakaproblema yan. Sinapol ko na yan sa Miss Joey, di ba, like mixing ng cement, you vibrate the cement, di ba, yung spacing ng mga bakal, for instance, compaction, something like that. Pag yung mga tao mo, hindi mo na-monitor at umiral yung katamaran, actually, lahat ng mga involved sa project yan, galing sa politiko, galing sa ahensya, sa contractor, hanggang sa laborer, dapat sinisisi natin lahat yan. Yun yung totoo, yun yung full picture ng kung bakit nagkakaganyan ng Pilipinas. Oh my God! Nabasa niyo na ba to? Sandali lang. Breaking news. Ano sabi? Isisend ko sa'yo, girl. Dito sa private chat. Okay.